So sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga kasama po natin ngayon, level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of God's blessing. Habang ikaw ay pinagpapala ng salita ng Diyos, huwag po natin ipagdamot, huwag po nating sarilinin, at huwag po tayong matakot. Ibahagi po natin. I-share po natin yan sa ating mga kaibigan, kapamilya, kakilala, kabarkada, mga kababayan po natin. Lalo na yung alam nating nangangailangan ng paglapit sa Diyos. At lagi nating tatandaan, it is always more blessed to give than to receive. We are blessed to be a channel of God's blessing. Sulat nyo nga po yan sa inyong comment section. I am blessed to be a channel of God's blessing. So how can we become a guardians of integrity? Tatlong bagay po ang tatalakayin po natin when it comes to guardians of integrity. Pag sinabi natin guardians of integrity, honesty in heart and honor in hand. Katapatan sa puso at karangalan sa ating paglilingkod. Tatlong bagay po ang pupuntusin natin when it comes to guardians of integrity. Number 1, personal integrity. Walk the talk and live out our values. Number 2, practical integrity. Actions guided by unwavering biblical godly principles. And number 3, yung public integrity. Serve with transparency, building public trust. Ito ang tatlong sangkap na tatalakayin natin ngayong umagang ito as guardians of integrity, personal integrity, practical integrity, and public integrity. Kung handa na po tayo makinig, mag-aral, pagpalain, pwede ba nating pusuan ang ating pong mga comment section at ilagay natin, Amen. Simulan po natin. Bilang pasimula, alam niyo po sa gobyerno po natin, maraming magagaling. Maraming mahuhusay. Maraming matatalino, lalo na po sa Pilipinas, napakarami ng matatalino, magagaling at mahuhusay na pinuno ng ating bayan. Pero ito lang ang problema. Karamihan, magaling lang sa pagsasalita at magaling lang sa pangangako, pero malimit na papako at hindi natin mapagkatiwalaan. May mga skills, pero walang sincerity. May posisyon, pero walang prinsipyo. Ang original design ng Diyos, doon sa mga tinatawag nating genuine guardians of God, is not just to guard our authority, but to protect the integrity of leadership in our government. Kaya napakahalaga ng tiwala ng bayan, ng tao, ng mamabayan sa ating pamunuan. Diyan pumapasok yung mga trust rating. Because integrity is the spine of leadership. Pakisulat ko nga po sa inyong comment section, integrity is the spine of leadership. Ito yung backbone na nagtatayo sa pamunuan ng isang pamahalaan. Kaya kapag nawala na po yung tiwala ng taong bayan, nawala na ang tiwala ng mga mamamayan, gaano man kataas ang ating posisyon, eventually babagsak tayo. And I believe, yan ang hinaharap ngayon ng ating bayan. Matatalino, magagaling, mahuhusay ang ating pamunuan. Pero karamihan ngayon sa ating pamunuan ay bagsak ang integrity. Bagsak yung trust rating. Kaya tayo bilang mga mananampalatay, kailangan natin talagang ipanalangin, iluhod at tuhurin na ang pamunuan po natin ay maging katiwa-tiwala. Maging tunay na mga guardians of integrity.